Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Kamusta na kayong lahat? Ako ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. Ngayon ay ika-25 ng December ng taong 2020 at ako ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko. At nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. Nawa ay nasa inyo ang kapayapaan ng Diyos at sumainyo ang kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. Musta na kayong lahat mga kapatid? At ako'y nagagalak na tayo ay dumating sa araw ng Kapaskuhan. And I hope na lahat kayo ay nasa maayos na kalagayan at sa kabila ng ating mga pinagdaraanan na sitwasyon sa mundo, lagi nating alalahanin na mabuti ang Diyos. Amen, mga kapatid? Kasi ito ang mensahe ng Pasko na kung saan pinapaalala sa atin ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay hindi mapahamak, kundi tayo ay makapunta sa Kanya sa buhay na walang hanggan. Amen, naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. So ito yung mensahe ng Pasko, kaya naman ako ay bumabati sa inyo ng pinagpalang araw ng Kapaskuhan, mga kapatid, sa araw na ito. Sa ating mga kapatid, dyan sa ating satellite mission sa Bayangay Payatas, Quezon City. Kamusta na kayong lahat dyan mga kapatid? At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at sa maayos na kalagayan. Nawa ay sumainyo ang kapayapaan ng Diyos at sumainyo ang kaharian ng Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. So ako ay nagpapasalamat na tayo ay pag-celebrate na ng ating Thanksgiving sa taong ito at patuloy na tayo ay umaasa sa Panginoon na bigyan naman tayo ng panibagong kalakasan na upang ating maging masalubong ng masagana at may kapayapaan at may malalim na pananampalataya ang darating na taong 2021. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsubaybay. And to all our friends and followers all over the world, wherever you are right now. Kamusta kayong lahat? At I hope na you are doing fine and binabati ko rin kayo ng isang pinagpalang araw ng Kapaskuhan. Hallelujah. So mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating inspirational message. Kung kayo ay patuloy na nagsusubaybay sa ating inspirational message, tayo ay nasa episode 7 na. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So ako ay nagpapasalamat na I hope na patuloy kayong nagsusubaybay at nag-aaral at nakakaunawa ng ating mga aaralan dito sa topic ng ang dakilang utos. Kasi bakit? Alam mong bakit? Ito ang pinakadakilang utos ng Panginoon. Dito nalalagay ang lahat ng mga kautusan. Hallelujah. Amen mga kapatid. Hallelujah. So sa lahat ng ating mga friends and followers all over the world, kamusta na kayong lahat? And kung nanonood ka ng ating inspirational message, just comment below kung saan ka naka-base ngayon. So, glory to God. Salamat sa inyo mga kapatid. Tayo ay magpatuloy sa ikapitong bahagi ng ating inspirational message na ang dakilang utos. So ngayon mga kapatid, ano ang dakilang utos? Babalikan natin ang
Babalikan natin ang Matthew chapter 22 verse 36. Kaya dito mga kapatid, nasusulat dito na kung saan mayroong lumapit kay Jesus na isang tagapagpatupad ng kautusan doon sa nung panahon nila doon sa Jerusalem. At ito ang sabi niya, at ito ang tanong niya sa kanya. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad na ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Hallelujah. Itong dakilang utos ng mga kapatid, makikita nyo rin to sa Mark chapter 12. Kaya naman mga kapatid, ang dakilang utos ng Panginoon ay napakahalaga. Na datapwat sa dalawa lamang na ito, dito na napapaloob na ang lahat ng mga kautusan simula nung sa first 5 books of the law, sa book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy ay napapaloob dito. Ang 10 utos na binigay ng Panginoon sa kanyang inibig ng mga Israelites, napapaloob na dito lahat. Kasi bakit? Narito na tayo, dumating na ang Panginoong Hesus. Di ba mga kapatid, na kung saan tinupad niya ang lahat ng kautusan, pati ang mga propeta, ang mga sinabi ng mga propeta. Yung pinag-aral natin nung nakaraang topic, yung katuparan ng prophecy ay tinupad ng Panginoon yun. Na ilang daang taon ang nakaraan nang sinabi ng Panginoon ang kanyang pangako doon sa pangitain ni Prophet Isaiah. Ngayon, nagkaroon ng katuparan ang prophecy na yun. Kaya dumating ang Panginoong Hesus na kung saan, kung naalala nyo yung pinag-aral natin nakaraan, na upang tuparin ang kanyang mga misyon. Tuparin ang kautusan at ang mga prophecies. Kasi bakit mga kapatid? Hindi natin kayang tuparin ang mga kautusan dahil tayo ay mga imperfect. Tayo ay laging hindi umaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Naunawaan natin mga kapatid? Hallelujah. So, naunawaan mo ba na hindi ka perfect? So, ayun mga kapatid, ang pagkakaunawa sa mga bagay na yon ay nangangahulugan lamang na kailangan mo ng Diyos. Di ba mga kapatid? Kasi kung iniisip mo sa sarili mo na perfect ka, at magaling ka, at alam mo lahat, at kaya mo dahil mayroon kang willpower, mayroon kang determination, mayroon kang physical strength. So, hindi ganun mga kapatid. Dapat ma-realize natin na tayo ay imperfect. At kung tayo ay imperfect, kailangan natin ng Diyos.
Kaya nga, kung kailangan natin ang Diyos, dito lamang natin siya makikilala. Dito. Dito lang siya magpapahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Kasi siya yun. Siya yun. From the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1. John chapter 1 verse 1. Amen mga kapatid, doon na naunawaan natin. Hallelujah. So, doon natin nalalaman na ang Panginoon lang ang nakakaalam, ang Panginoon lang ang mayroong kapangyarihan na magdulot sa atin ng katagumpayan. At ang Panginoon lang ang magdulot sa atin ng perfection or yung pagiging sakdal or perfection. Amin mga kapatid. So, hindi natin masabi na perfect tayo kung wala tayong Panginoon. Kaya kung maalala nyo, ang binabalikan natin yung ating mga pinag-aralan noon na tayo ay magiging perfect lamang kung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Na tayo ay sampalataya sa Diyos at sa Kanya sa magitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, ano ang dakilang utos? Pagpapatuloy natin ang dakilang utos na ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ibig sabihin, dito sa ating kalooban, ibigin mo ang Panginoon mo, Diyos, ng buong puso mo. Naramdam mo, yung meron kang deep longing. Diba kung kayo ay may mga iniirog o kayo ay siyempre yung tulad ng pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Di ba? So, laging nasa puso dito lagi. Tapos ano pa? Sa buong lakas, yung kalakasan mo, iniibig natin ang Panginoon. Kaya ano man ang ating mga pinagkakaabalahan sa buhay, ano man ang ating mga trabaho, na pinagbubuhusan natin ng lakas, ay yun ay dahil na iniisip natin na inibig natin ang Diyos. Amen? So, ginagawa mo yung mga trabaho mo ng maayos. Tapos, ginagawa mo rin ang paglilingkod sa kapwa ng maayos at mabuti, di ba? Ng buong lakas. At ng buong pag-iisip mo. Di ba? Kung ano ang mga bagay na inisip mo na mabuti na dahil iniibig mo ang Diyos. Gayun din ang buong kaluluwa mo. Na yun bang sa Panginoon lang, nakafocus ka lang doon sa kabutihan ng Panginoon. Yun yung doon mga bagay na magdudulot sa iyo ng malapit na relasyon sa Panginoon. At higit sa lahat na pag sinunod mo ang kanyang mga kautusan. Amin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ang pag-ibig sa Panginoon ay yung parang lagi mo siyang hinahanap. Di ba? Lagi mo siyang inaabangan. Lagi mo siyang pinaglalaanan ng oras. Siyempre, lumalapit ka sa Kanya at nakikipag-usap ka sa Kanya. Isang bagay yun. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya lumalapit ka ba sa Panginoon? Meron ka bang takdang oras na para makipag-usap sa Panginoon ng masinsinan? Amin mga kapatid. Hallelujah. So dapat ganun ang pag-ibig sa Diyos. Kasi yan ang kanyang utos na ibigin mo siya ng buong puso mo, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. So meron kang yung certain times na inilalaan para sa Panginoon. Meron kang araw na
inilalaan para sa pakikinig ng kanyang mga salita. Mm. So, mayroon kang tamang oras o tamang araw na initatakda para sa pakipag-fellowship sa Panginoon ng masinsinan at walang istorbo. Amen, mga kapatid. So, laging ganon. Yun ang ating buhay na tumutupad sa kautosang ito. Na meron kang panahon para sa Lord. Meron kang oras para magpuri sa Panginoon, makipag-usap sa Panginoon, mag-aral, magbasa ng kanyang salita, at makinig ng kanyang mga salita. So sa mga bagay na yun, mga kapatid, ay mga kaparaanan na kung saan maipapabadama mo sa Panginoon na iniibig mo siya. Amen, mga kapatid. So, bigyan ko kayo ng isang example. Ito naman ay katulad ni Zacchaeus. Alam niyo si Zacchaeus, yung isang tax collector si Zacchaeus at maliit lamang. So, dito sa Luke chapter 19 verse 6, puntahan natin upang malalaman natin. So mga kapatid, dito sa Luke chapter 19, verse 6, sabi niya dito, itong kwento ni Zacchaeus, mga kapatid, dito sa Luke chapter 19. And Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Siya ay tax collector at napakayaman. Mga kapatid. So, and he sought to see Jesus who he was. So, hinanap niya. So, inaabangan niya si Jesus kung sino siya. Diba? So, mga kapatid, ganun tayo. Pinapakita lamang dito na dapat ganun tayo. And he sought to see Jesus who he was. And he could not for the press because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide in thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. So, yun mga kapatid. Alam mo, nakikita natin? So, at siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho, at narito isang lalaki na tinatawag na pangalang Zacchaeus, at siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya, at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. Amen? So, sa kabila ng kanyang pagiging maliit, mga kapatid, kita mo, naghahanap pa rin siya. Talagang nagpursige siyang makita kung sino ba talaga si Jesus. Di ba? So, ganun lang pinapakita paano niya ibigay nahanap ang Panginoon. Hallelujah. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng kahoy na sikamoro upang makita siya, sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito ay nangagbulong-bulungan silang lahat at nangagsasabi,
Siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Amen mga kapatid. Naman natin ang kwento na ito. Di ba? Kung maalala ko yung kwento na ito, napakaganda ng kwento na ito kung may maramdaman mo dito sa iyong kalooban, kung ano yung buod ang ng kwento. Ang sarap na damdamin na kung saan kahit napakaliit niya. Ngunit gusto niya talagang makilala si Jesus. Kaya gumagawa siya ng paraan. Umakyat talaga siya sa puno upang makita si Jesus. Sino ba talaga yan siya? At diba, yung sabi niya, puno siya. Isa siyang puno ng mga maniningil ng buwis. Siyempre, sobrang yaman. Diba mga kapatid? So, ito namang nangangahulugan, nagpapakita sa atin mga kapatid na kung paano yung tayo naghahanap sa Panginoon. Paano natin dapat hinahanap ang Panginoon? Diba? Ikaw ba ay naghahanap sa Panginoon na ng buong puso mo? Na kahit anong sagabal, talagang walang makakapigil sa'yo para lumapit sa Panginoon at makita siya, makilala siya, marinig ang kanyang tinig. Di ba mga kapatid? So, ganun ang mga kahalintulad ng ginagawa ni Zaccheo. Akyatin talaga niya kahit kataas yung puno. Makita lamang niya si Jesus at marinig lamang niya si Jesus. Amen? Hallelujah. So, naglalarawan lang yung mga kapatid na sa atin kung paano tayo dapat naghahanap sa Panginoon. Paano natin ibigin ang Diyos? Hanapin natin siya ng buong puso, buong pagsisikap. At anong sabi ni Jesus kay Zaccheo? Ito sabi niya dito. Nung napansin ni Jesus na siyempre, si Zaccheo, alam ng Panginoon kung anong laman ng ating puso, yung diligent na paghahanap. Alam ng Diyos. Kaya nga, sabi niya rito, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Di ba mga kapatid? So, pag ginahanap mo ang Panginoon, binibigyan mo ng pagpapahalaga ang Panginoon sa iyong puso, sa iyong kalooban, papasok siya sa bahay mo mga kapatid. Tatawagin ka niya. Kakausapin ka niya. At, anong sabi niya dito? Tutuloy siya sa kanyang bahay. Amen mga kapatid? So, pag ginagawa natin yan sa Panginoon, nang may diligent na paghahanap, tutuloy siya sa iyong bahay. Di ba? Saan yung bahay mo? Dito. Dito mga kapatid. Sa ating puso. Dapat dito ang bahay ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kung paano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang paghahanap sa Panginoon, siya ay tutuloy sa atin. Siya tutuloy sa ating mga pamamahay. Tutuloy siya sa ating mga kalooban, sa buong pamilya, na naroon ang Panginoon sa kanilang pamilya, sa buong mag-anak. Di ba? Sa loob ng kanilang tahanan. Merong Lord. Amen mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid,
Mm. Dahil naunawaan mo yung Pasko, na alam mo na dumating ang Panginoon, upang ang mensahe ng Pasko ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, na upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba mga kapatid? John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believed in Him shall not perish but have everlasting life." Amen mga kapatid. So, nalalaman natin na ang Pasko ay pagpapaalala sa atin mga kapatid na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sineselebrate natin ang Pasko dahil alam natin na ito yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. At syempre bilang kapanganakan, ang pagkatupad ng prophecy na kung saan ibibigay ng Diyos ang kanyang magpapadala ang Diyos ng tagapagligtas. So, nangangahulugan ito mga kapatid na ang pagdating ng Panginoong Hesus ay may katuparan. Nagkaroon ng katuparan. Amin mga kapatid, na kung tayo ay mga sumasampalataya sa Panginoon na kaya nga, karamihan sa mga atin nagse-celebrate ng Pasko. Di ba mga kapatid? So makikita natin ang ganitong mga selebrasyon kung mayroon ng mga ilaw-ilaw, mayroon ng mga tugtuging mga Christmas carols. Di ba mga kapatid? Ngunit ang tanong, nasa dito ba sa ating kalooban ang diwa ng Pasko? Na nasa ating kalooban ba yung bagay ng pagpapaalala sa kabutihan ng Diyos na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak? Amen mga kapatid. Hallelujah. So, sa kwento ni Zacchaeus mga kapatid, naunawaan natin na kung dumating ang Panginoon, kailangan natin siyang makita. Kailangan natin siyang hanapin at tayo ay maghanap sa Kanya. Katulad ni Zacchaeus na umakyat sa puno ng sikamoro. Amin mga kapatid. Hindi ganun na akyat din tayo sa puno ng sikamoro. Hindi ganun. Ibig sabihin lamang na tayo ay magpatuloy sa pagpapasakop sa mga salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa kanyang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Amen mga kapatid. Kasi tayo ay mga sumasampalataya na. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon dito, kay Zacchaeus, bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. Kasi, amen mga kapatid, hallelujah. Kaya nag-confirmation ito ni Jesus na kung saan nakita niya yung paghahangad ni Zacchaeus na makita siya at marinig ang kanyang boses. So mga kapatid, narinig ng Panginoon. Nakita niya si Zacchaeus at nagsabi siya na, halika, bumaba ka rito at kailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. Anong nais mangyari ng Panginoon mga kapatid sa ating ganon? Pag tayo ay tayo ay diligent na naghahanap sa Panginoon. Nais sabihin ng Panginoon na kailangan niyang tumuloy sa ating tahanan. Di ba, mga kapatid? Dito siya tutuloy. Kaya nga kung maalala natin yung pinag-aralan natin doon sa
Balikan natin ang John chapter 15 verse 21 to 24. Ang sabi niya dito, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking ama at siya iibigin ko at ako'y magpapahayag sa kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapahayag at hindi sa sanglibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya iibigin ng aking ama at kami papasa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. Amen. Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So, ganun ang sinasabi ng Panginoon mga kapatid, na ito lamang ang nagpapakita na kung ano yung sinabi niya kay Zacchaeus, siya ay tutuloy sa kanyang tahanan. Ganun din dito sa John. Pinakita sa atin sa Ebanghelyo ni Apostol John kung ano yung kahalintulad ng yung mga naghahanap sa Lord, yung tumutupad sa kautusan ng Panginoon. At umiibig sa Kanya. Yung tumutupad sa kautusan ng Panginoon, siya yung umiibig sa Kanya. Amen mga kapatid. Ngayon punta tayo sa Revelation chapter 3 verse 20. Sa Apokalipsis chapter 3 verse 20, ang sinasabi niya rito, sabi ng Panginoon dito narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig sa aking tinig at magbubukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen mga kapatid. Naunawaan natin ang nais mangyari ng Panginoon. Hallelujah. Na nalalaman natin kung dumating ang Panginoon bilang regalong handog, biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, ano ang ating tungkulin? Dahil ba tayo ay nag-celebrate ng Pasko, naghahanda ng maraming pagkain, naglalagay ng maraming palamuti at ilaw sa ating mga tahanan? Ito ba ay nangangahulugan na pinapaanyayahan natin ang Panginoong pumasok sa ating tahanan? Di ba mga kapatid? Kasi nais ng Lord na pumasok sa ating tahanan. Di ba? Naalala mo. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Mga kapatid, ang sinumang dumidinig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Mga kapatid, ang kahulugan ng pagdiriwang ng Pasko ay dumating ang Panginoon. At tumutuktok sa ating pintuan. Pintuan ng ating puso. At ang sinuman daw dumirinig sa Kanya, at magbubukas ng pinto, siya'y papasok at makisalo sa atin. Amin mga kapatid. Mga kapatid, binuksan mo ba ang pintuan ng iyong puso para sa Panginoong Hesus? Di ba? Naunawaan mo ba ang mga aral na ito?
kung paanong sinabi ng Panginoon na narito ako'y tumutoktok sa pintuan. Kaya yun ang dahilan, mga kapatid, na hindi lamang sa mga tradisyon na ating pinaghahandaan, hindi sa mga pamagitan ng tradisyon, kundi sa pamagitan ng pakikinig at pagtutupad sa mga kautusan ng Panginoong Hesus, sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga commandments. Doon lamang natin maipapamalas na iniibig natin ang Panginoon. At siya'y makikisalo sa ating hapagkainan. Amen, mga kapatid, naunawaan natin ang mensahe ng Pasko. Hallelujah. Hallelujah. So, huwag kang malungkot kung walang handa, kulang yung pambili, or talagang siyempre ganun ang sitwasyon ngayon. Yung iba sa atin, siyempre hindi naman lahat meron. Hindi naman lahat merong tinatanggap na sweldo. Kaya, ngunit pag naunawaan natin ang kahulugan at mensahe ng Pasko, mga kapatid, hindi sa pamagitan ng maraming pagkain, hindi sa pamagitan ng maraming handa at maraming palamuti sa pamamahay, maraming kumikislap-kislap na ilaw, hindi ganun. Aanhin mo naman yun kung ang katotohanan ay hindi naman pumasok ang Panginoon dito sa puso mo. Hindi mo naman binigyan ng puwang ang pagsunod sa kautusan ng binibigay ng Panginoon. Di ba, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, punta tayo sa anong pangalawang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen, mga kapatid. So, balik tayo doon kay Zacchaeus. Hallelujah. Anong sabi ni Zacchaeus sa kanya? Patuloy natin sa Luke chapter 19. Sabi ni Zacchaeus, mga kapatid, at si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sakaling nakasingil ako ng may daya, ay kanino mang tao ay isasauli ko ang makaapat. Diba, mga kapatid? At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ano ang nangyari? Ano ginawa ni Zacchaeus? Binigay niya sa kanyang mga dukha, ang ano daw? Kalahati ng kanyang mga pag-aari. Sa mga kapatid. Yan lang pang pinapakita ng Panginoon na kung paano dito sa mga kwento ni Zacchaeus na paano mo ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kung meron kang isa, bigay mo yung kalahati sa kapwa mo, sa mga mahihirap, sa mga dukha. Amin, mga kapatid. Kaya iniibig mo ang kapwa na gaya ng iyong sarili. At sabi pa nga niya rito, kung sino man, at kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko ng makaapat. Di ba? Ganun, kapatid. Ganun ang katulad ng isang matuwid
ang pagiging matuwid ay hinahanap ng Diyos sa atin. Amen mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Jesus dito, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Amen mga kapatid. So, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin ang iligtas at iligtas ang nawawala. Paano niya ililigtas ang mga nawawala, mga kapatid? Yung mga tumataliwas, yung mga hindi nagpapasakop sa kautusan ng Panginoon, yung mga hindi umiibig sa kapwa na gaya ng kanilang sarili. Amen mga kapatid. Hallelujah. Naunawaan natin. So, napakaganda ng kwento ng ganito kay Zacchaeus. Natutuwa ako pag lagi kong naaalala ito nga kung gaano siya kakaliit-liit lang niya na tao, ngunit yung paghahanap niya sa Panginoon ay gano'n na lang. Kaya nakikita ng Diyos kung ano yung desire ng Zacchaeus na hanapin ang Panginoon. O di ba? O binigay pa niya nga, sinabi pa nga sa Panginoon, binigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking mga pag-aari. Di ba mga kapatid? Ngayon, sabi, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Punta tayo sa Punta tayo sa Luke chapter 10 verse 25. Lucas chapter 10 verse 25. Ito ay parable of yung Good Samaritan. Hallelujah. So mga kapatid, ang sabi niya dito, at narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at tinutokso na sinasabing, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi sa kanya ni Jesus, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Datapwat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, sino ang aking kapwa-tao? See, who is my neighbor? Sabi niya ganyan, di ba? Sumagot si Jesus at sinabi, isang tao ay bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Na siya kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan ang isang Levita naman nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan at nang kinabukasay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at anumang magugugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkakawang gawa sa kanya at sinabi sa kanya ni Jesus,
Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Hallelujah. Hallelujah. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya, sino daw ang iyong mga kapitbahay? Oh. Meron ka bang kapitbahay na sinamsam ng tulisan ang kanyang mga pag-aari? Iniwan siyang, ano daw? Iniwang siyang halos patay na. Oh. Ang inyong mga kapitbahay, who is my neighbor? Yung mga dukha, yung mga taong grasa na naghahanap ng, alam mo tayo, sasabihin natin na tayo ay pananampalataya sa Diyos at tayo punong-puno ng pagsunod sa mga tradisyon. Ngunit ang mga taong higit na nangangailangan, paano natin sila binibigyan ng pansin sa lipunan? Paano natin sila binibigyan ng halaga sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya? Di ba mga kapatid? Ngunit sa pagsunod sa tradisyon, hindi natin maiwas-iwasan. Hindi natin kayang hindi maghanda ng maraming pagkain. Ngunit tayo lang din naman ang pwedeng makinabang. Amin mga kapatid. So dito lamang pinapaalala sa atin ng Panginoon kung paano tayo sumasampalataya. Sino yung ating mga kapitbahay na nangangailangan ng ating kalinga. So mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Hallelujah mga kapatid. Kaya mga kapatid, minsan kung maisip mo lang na sa mundo, marami tayong mga pinagkakaabalahang mga tradisyon at kultura. Marami lang mga bagay na nais nating ipagmalaki, ipagmayabang, dahil tayo ay mga magagaling sa lahat ng larangan. Matalino tayo, mga ganun. Magaling tayo sa mga sports, magaling tayo sa timpalak, sa mga anuman ang uri ng mga bagay na pinag-anuhan natin, ng pinaglalaan natin at pinag-celebrate natin yung mga kultura at tradisyon. Sa totoo lang, at gumagastos pa ng milyon-milyon at bilyon-bilyon yung iba para lang may sakatuparan ang mga kultura at tradisyon na pangmundo lang. Ngunit ang tanong mga kapatid, pagdating sa kautusan ng Panginoon, gumagastos ba tayo ng bilyon-bilyon at milyon-milyon? Gumagastos ba yung mundo, yung bawat mga pamahalaan, or bawat mga ahensya, di ba? Nagsiselebrate ba sila ng kautusan ng Panginoon? Gumagastos ba sila para i-celebrate ang kautusan ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili? Di ba mga kapatid? So mga kapatid, paalala lamang sa atin ito. Bakit binubuksan natin ang mga salita ng Diyos? Nais ng Panginoon na tayo ay makatupad ng mga kautusan.
Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, so anong sabi mga kapatid dito sa verse 36? Anong sabi niya rito? Sino sa tatlong ito sa akala mo ang pakikilalang kapwa sa kapwa-tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at ganun din ang gawin mo. And he said, he that showed mercy on him. Then said Jesus unto him, go and do likewise. Ang kapatid, siya yung nagpakita ng pagkahabag sa kanya. Pagkahabag. Punta tayo sa Matthew chapter 9 verse 13. Ano sabi ng Panginoon? Matthew chapter 9 verse 13. I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Diba mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So, dito lamang pinapakita ng Panginoon sa atin mga kapatid na ano ang nais niya sa atin. Ano ang nais niyang mangyari sa atin? Sa ating pagsampalataya. Nais ba niya na maghanda tayo ng maraming pagkain sa araw ng Pasko? Hindi maganda yun mga kapatid kung nais mo talaga, kung talagang iniibig mo talaga ang Panginoon at binibigyan mo talaga ng pagpapahalaga ang bagay na to. Tama rin yun mga kapatid. Titawagin mo ang iyong mga kapitbahay. Yung mga dukha na walang makain. Mabuti yun mga kapatid. Di ba? Hallelujah. Kaya hindi masama yun. Pero ngunit kung tayo lang, at sabi nga ng Panginoon, kung ang inyong mga pamilya lamang ang inyong mga iibigin, or kung ang mga nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mga ibigin, di ba? Anong inyong mapapala sa inyong amang nasa langit? Ay ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis. Naalala niyo yung ating pinag-aralan nung nakaraan? Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, so, hindi masama ang maghanda ng marami sa tuwing Pasko dahil alam mo na mabuti ang Panginoon at nagbigay ng maraming biyaya. Ibigay mo rin sa mga higit na nangangailangan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, kaya nga, kung ang Pasko ay para lang sa mga kultura at tradisyon na kailangan lang sundin at mga ganito, hindi mga kapatid. Hindi ganun. Dapat meron tayong pag-isip na ano ba talaga ang nais sabihin ng pananampalatayang ito. Hindi dahil yung iba nga, kahit ang dami pang handa sa lamesa at kumpleto sa lahat at ipinagdiriwang ang Pasko, ngunit halos makalapit sa Panginoon at manalangin. Nakipag-usap ba sa Panginoon? Yung lahat ng nagdiriwang ng Pasko dahil nais nilang ipagdiwang ang Pasko? Kaya dapat merong ganun. Di ba? Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. So sa mga paraan na ito, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig. Na hindi lamang sa makikita natin kung ano yung mga ginagawa ng karamihan
tuwing araw ng Kapaskuhan, pag busy dito, busy doon, handa dito, handa doon, regalo dito, regalo doon. Oo, maganda rin mga kapatid. Ngunit kung dito sa ating kalooban ng titingnan, meron ba tayong kahabagan? Di ba? Meron ba tayong habag sa ating mga kapwa na higit na sa lahat sa kanilang mga pangangailangan? Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ito lamang ay pagpapaalala ng dakilang biyaya ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, ang tanong mga kapatid, tinanggap mo ba ang regalo binigay ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan? Naunawaan mo kapatid kung anong ibig sabihin ng Pasko? Ay yung regalong handog ng Diyos. Regalo niya yung kanyang bugtong na anak, free gift. Na pag tinanggap natin siya sa ating puso, ang Panginoong Hesus, yun ang tunay na biyaya o regalo na hindi pwedeng palitan ng mga material na bagay, mga kapatid. At hindi pwedeng hihigitan ng anumang mga pamahiin, kultura at tradisyon. Hindi pwede. Amen mga kapatid. Kaya ang regalo ay binibigay at ito ay dapat tinatanggap. Amen mga kapatid. Tinanggap mo ba ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas? Hallelujah. At kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas, ito yung panahon mga kapatid. In fact, pag narinig mo ang mga ang mga aral na ito, dapat meron ka ng confirmation sa iyong puso na tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas. Amen mga kapatid. Nais mo bang tanggapin ang biyayang ito na binibigay ng Diyos? Ang kanyang libreng biyaya, ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Mga kapatid, kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas, katulad nga ng paanyaya ng Panginoon dun sa Revelation chapter 3 verse 20, anong sabi niya? Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Hapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amin mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, yung Panginoon tumutuktok dito sa ating puso. Pintuan ng ating puso. Nandito siya at tumutuktok. Pagbubuksan mo ba ang pintuan para sa Panginoon? Bigyan mo ba siya ng daan para makapasok sa iyong tahanan? Pag binigyan mo siya ng daan, papasok siya sa iyong tahanan at gagawin kanyang tahanan. Naunawa natin mga kapatid. Kaya mga kapatid, nais mo bang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas?
Maari kang pumasok sa iyong silid at makipag-usap ka sa Panginoon. O kaya maghanap ka ng lugar na ikaw lang at ang Panginoon ang siyang merong privacy, mga kapatid. Na ikaw lang at ang Panginoon ang siyang makakarinig ng inyong mga pag-uusap. Sabi nga ng Panginoon, paano ka manalangin sa Kanya, ay pumasok ka sa iyong silid at sara mo ang pintuan. At doon ay makipag-usap ka sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas, pumasok ka sa iyong silid at manalangin. At sabihin mo ang ganito, Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa biyaya ng iyong mga salitang iyong pinagkaloob sa akin. Salamat na pinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang biyayang walang anumang kapalit upang tubusin ang aking mga pagkakasala. Patawarin mo ang aking mga pagkakasala at gayon din naman, Panginoon, dalhin mo ako sa iyong katuwiran, turuan mong lumakad sa iyong katuwiran, at bigyan mo ako, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Amen at amen. Mga kapatid, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong sariling tagapagligtas, libu-libong anghel ang mga nagpupuri sa kalangitan sapagkat ang anak ng Diyos ay nanumbalik sa Kanya. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. So, welcome to the family of God. At ikaw isa ng anak ng Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, mga kapatid, at dito nagtatapos ang ating inspirational message sa araw na ito. At tayo ay yumuko sa panalangin. Amen. Bigyan natin ng puwang ang Panginoon. Bigyan natin siya ng daan sa ating puso, sa ating isip. Sa konting katahimikan, Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay at kaligtasan ng aming kaluluwa. Salamat sa biyaya ng buhay upang sa panibagong araw kami ay makalapit sa iyo, Panginoon. Sa panibagong umaga upang kami ay makarinig ng iyong mga salita. Salamat sa biyayang ito ng iyong mga salita, Panginoon, na siyang aming buhay sa araw at pagkain ng aming kaluluwa. Salamat sa biyaya ng iyong mga salita. At ang iyong mga salita, Panginoon, ay nagdadala sa amin sa tamang daan na upang kami ay patuloy na maghanap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa araw-araw. Maraming salamat sa iyong paggabay, proteksyon, pag-iingat, pagsubaybay sa aming buhay. Maraming salamat sa pagdulot mo ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pagpalain mo, Panginoon, ang patuloy naming paghahanap sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, mga kapamilya, ang aming mga kaibigan, kung saan man sila naroon sa lugar na ito, saan man silang sulok ng mundo, Panginoon. Pagpalain mo na patuloy silang makarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Nabuksan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso at mga tenga. Buksan mo ang kanilang mga mata at tenga na sila ay makakita at makarinig, Panginoon, ng iyong mga salita, Father God. Maraming salamat, Panginoon.
At gayon din sa aming mga kapatiran, dyan sa Barangay Payatas, Quezon City, Panginoon. Sa aming satellite mission, pagpalain mo yung aming mga kapatiran, ang aming mga volunteers and members, Panginoon. Pagpalain mo Sister Joanne, si Brother Ben, Genesis, Sister Gina, Sister Rowena, sa kanilang mga pangunguna at pagsubaybay sa aming mga kasamahan at kapatiran dyan sa Barangay Payatas, Quezon City. Pagpalain mo, Panginoon, ang misyon na aming sinimulan dyan at dalangin namin, Panginoon, na patagpalaguin mo ang misyon na ito, Panginoon, at bigyan mo, Panginoon, ng paglagong espiritual ang aming mga kapatiran, kasamahan sa aming grupo, Panginoon, dyan sa Payatas. Pagpalain mo, O Lord, ang aming mga pangangailangan sa misyon na ito at patuloy na kami ay makapag-minister, Panginoon, dyan sa aming mga kapatiran. At pagpalain mo, O God, ang lahat ng bumubuo ng Inspirational Mission Studio Ground Mission Community Outreach dyan sa Barangay Payatas, Father God in Heaven. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan sa taong ito na iyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Father God, sa paggabay mo upang aming maisagawa ang tungkulin na ito, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pagpalain mo, Panginoon, ang panibagong taon na aming haharapin at dalangin ko, Panginoon, na ipagkaloob mo, ibuhos mong ganap ang mga pagpapala, Panginoon, sa misyon na ito. Ngayon din sa buhay ng aming mga kapatiran at mga miyembro, Panginoon, dyan sa Barangay Payatas. Sa aming satellite mission, Father God. Thank you, Father God in Heaven. At ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at Amen. At mga kapatid, glory to God. At patuloy ako mag-iwan ng mensahe sa inyo na lagi tayong magalak, magpuri at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. God bless you all, mga kapatid, and have a blessed Christmas day to all of you.